Hindi siya makapaniwala sa narinig. Parang walang anuman ang ekspresyon sa mukha ni Faith nang sabihin nitong postpone muna ang kasal nila ng 1 taon gayong handa na ang lahat. Mananatili raw muna kasi ito sa London ng 1 taon dahil sa malaking opportunity na magkaroon ng sarili nitong brand ng cosmetics. Kailangan daw muna nitong aralin ang pasikot-sikot sa business na iyon, kaya't sa London muna ito maglalagi dahil andoon ang magiging business partner ng fiancé. You can do those things, Faith, kahit kasal na tayo. Why do we have to wait for another year? Pinipigilan niya lang ang sarili na mainis. Ilang beses na niyang pinagbigyan ang nobya dahil nga suportado niya ang babae sa kahit anumang bagay na makakapagpasaya rito. Hindi naman siya makakapayag na basta na lang uli magbabago ang isip nito kung kailan na ipadala na nila ang invitation cards sa lahat. Isang malaking kasalan kasi ang magaganap dahil alam niyang gustong-gusto ni Faith ang ganun. Kung siya lang ang masusunod ay gusto niya na mga piling kaibigan at kapamilya lang sana para mas sacred, pero dahil mahal na mahal niya ito ay ibibigay niya ang lahat para dito. You don't understand, Clay. I'm sure na you want me to carry your child right away after ng kasal natin pero ayaw ko pa. Marami pa akong gustong gawin and ayaw kong matigil ang mga pangarap ko because you want to have a family with me agad. Lumapit pa ito sa kanya at hinihimas ang pisngi niya na parang naglalambing lang ng isang simpleng bagay. Napatitig siya sa magandang mukha ng nobya. Hindi niya lubos maisip na parang nagiging balakid pa pala siya at ang pangarap niyang magkaroon ng sariling pamilya sa pangarap nito. Clay. Bumulong pa sa tenga niya si Faith habang nagsisimulang maglakbay ang mga kamay nito sa katawan niya. Kung dati ay napapaamo agad siya ng babae kapag pinapainit nito ang katawan niya. Ngayon ay wala siyang nararamdaman kahit bumaba na sa bandang tiyan niya ang isang kamay nito. Mabilis na pinigilan niya ang kamay nito nang papasok na sana iyon sa loob ng pantalon niya. Nasa loob sila ng opisina niya at solo nila ang kwarto dahil hindi nakapasok si Mrs. Dominguez ang sekretarya niya. Matutuloy ang kasal, Faith. Ihahatid kita sa London pagkatapos ng kasal natin kahit kinabukasan agad. We can just have our honeymoon there. Matigas na sabi niya sa kabinitiwan ang kamay nito at tumalikod sa nobya para pumunta sa mesa niya. Matagal bago nakapagsalita si Faith. You're so selfish, Clay. Do you think I would be happy as your wife kung parang pinipilit mo ang kasal sa hindi tamang panahon? Nawala na rin ang lambing sa boses nito. Marahas na lumingon uli siya kay Faith. Nasasaktan siya sa narinig at nagagalit at the same time. Pinipilit. Napipilitan ka lang ba talaga sa kasal na to? Hindi may kakaila ang tunay na nararamdaman niya sa tono ng boses niya. Imbes na mapansin iyon ni Faith, ay mas lalo lang tumaas ang noo ng babae. That's right. As I've said, I'm not ready to become your wife. Not yet. I'm only asking for another year, Clay. And you can't even give that to me. Biglang tumalikod na ito at lumabas ng opisina niya. Gusto niyang habulin ang babae gaya ng madalas niyang gawin kapag nag-away sila pero wala siya sa mood na suyuin ito. Lagi na lang kasi siya ang umuunawa rito at pakiramdam niya ay namimihasa na ang nobya niya dahil sinasanay niya. Iniisip nitong hindi rin magtatagal ay pupuntahan niya ito para suyuin at ibigay ang gusto nito para lang huwag na silang mag-away. Pero kaya ba niyang postpone uli ang kasal nila at maghintay sa sinasabi nitong isang uli? Hindi ilang beses na iyong pinakiusap sa kanya ng nobya. Pumapayag naman siya dati kasi hindi pa naman naisiset ang kasal nila pero ngayon ay handa na ang lahat. Wala naman siyang pakialam sa mga nagastos na niya pero matagal niya na rin kasing gusto ang lumagay sa tahimik. Gusto na niyang magkaroon ng anak at plano niyang damihan yun. 2 lang kasi silang magkapatid ni Red at wala ng mga magulang. Siya na ang tumayong magulang sa kapatid niya mula nang mamatay ang mga magulang nila. Ayaw niyang katulad nila na 2 lang magiging anak niya. Gusto niya kasi talaga ang malaking pamilya, pero mukhang si Faith ang may ayaw. Dati pa niyang napapansin na parang hindi ito mahilig sa bata, pero binabaliwala lang niya. Siyempre iniisip niyang gusto lang nitong mag-enjoy muna hanggat dalaga pa. Kumuha siya ng baso at ng bote ng nakatagong alak sa drawer niya at tumungga noon. Ayaw din niya munang suyuin muna si Faith. Hindi isang simpleng away lang kasi ang nangyari sa kanila ngayon. Bibigyan muna niya ng panahon silang 2 para humupa ang damdamin. Maya-maya ay tumunog ang phone niya.
Napakunot noong kinuha niya iyon. Malamang ay isa na naman sa kliyente niya ang tumatawag. Hindi kasi halos mabakante ang araw niya sa dami ng mga inaasikaso niya. Tiningnan niya ang screen ng phone. Bigla siyang napaali sa pagkakasandal sa upuan nang makitang si Faith ang tumatawa. First time kasi iyon na. Nang babae ang naunang kumontak sa kanya. Lagi kasi siya ang agad na tumatawag dito. Hindi niya mapigilan ang mapangiti bago sagutin ang tawag ng babae. Masaya siya at sa wakas ay nakayanan nitong ibaba ang pride nito para sa kanya. Mahal na mahal niya ito at ayaw niyang nagkakaroon sila ng tampuhan. Kaya't lagi siya ang hindi makatiis at naunang humihingi ng tawad kahit hindi niya kasalanan. Faith, I knew you'd come to your senses. I'm sorry din kung nawala ako sa mood kanina at hindi man lang kita naihatid, hindi maalis-alis ang ngiti sa mga labi niya. Ang kanina'y madlim na mukha ay mabilis na naging maaliwalas na ngayon. Si Faith lang talaga ang nakakagawa anon sa kanya. Clay, stop. Inis na putol ni Faith sa kanya. Napalis ang ngiti sa mga labi niya dahil sa tono nito. Hindi pa rin ba sila okay? Hindi ako tumawag para makipagbati or what. I just want to let you know na ready na ang ticket ko papuntang London. I forgot to tell you kanina dahil nga parang sarado na ang utak mo. I will still go no matter what. It's up to you kung susunod ka or you'll wait. I'm sorry but hindi talaga matutuloy ang kasal natin. Natigilan siya sa narinig. Hindi siya nakaimik agad dahil hindi niya akalain na kayang baliwalain ni Faith ang lahat sa kanilang dalawa ng ganon-ganon na lang. Minahal nga ba talaga siya nito? Matagal na silang magrelasyon at nagpakatino siya mula nang maging sila pero mukhang hindi pa yata iyon sapat sa babae. Hindi naman ito kailangan talagang magkaroon ng business na kailangan pa nitong paghirapan. Kaya niyang buhayin ang babae na parang prinsesa kahit hindi ito magtrabaho o magnegosyo. Bakit hindi pa siya sapat sa nobya? Hindi niya magawang kontakin muli si Faith ng ilang araw. Galit siya at hindi niya alam kung kanino niya ibubunton ang galit niyang iyon. Hindi niya naman masabi sa kapatid niyang si Red ang pinag-awayan nila ni Faith. Ayaw niyang isali pa ito sa problema niya lalo't nag-aaral pa ang kapatid niya. Hindi na rin naman tumawag or nag-text man lang si Faith sa kanya. Bigla ay tumayo siya sa kalagitnaan ng pagpipirma ng mga dokumento sa opisina. Nagulat pa nga si Mrs. Dominguez sa ingay na nilikha ng bigla ang pagtayo niyang iyon. Please cancel all my appointments today, Mrs. Dominguez. Iyon lang ang sinabi niya sa may edad na ring sekretarya, saka kinuha ang coat niya at isinuot. Wala nang ibang salita pa na lumabas siya ng opisina. Pupuntahan niya si Faith sa kondo nito. Hindi na siya mapakali. Kaya't kailangang ayusin nila ang tungkol sa kanilang dalawa. Kung ang paraan lang para maayos wila ang relasyon nila ay ipagpaliban muna ang kasal ay papayag na siya. Ayaw niyang mawala ang babae sa kanya. Nagmamadaling bumaba siya ng kotse pagkarating sa condo building. Halos takbuhin niya pa ang elevator para maakyat agad ang floor ng babae. Hindi na niya ito tinawagan dahil gusto niyang sorpresahin ang nobya. Binuksan niya agad ang kondo nito dahil may susi rin naman siya na binigay no Faith sa kanya. Nagulat pa ang isang babaeng naglilinis sa loob sa biglang pagpasok niya. Nakilala naman siya agad ng katulong ni Faith. Is Faith around? Agad na tanong niya rito pero dumiretso naman sa kwarto ni Faith. Baka kasi nasa loob lang ito ng kwarto nito. Sir, hindi ninyo po alam? Kahapon lang po umalis si Ma'am papuntang London. Napapakamot pa sa ulo ang batang katulong ng fiancé niya. Mabilis na bumalik siya sa kinatatayuan nito at hindi na itinuloy ang pagkatoksana sa kwarto ni Faith. Kahapon, nagulat na tanong niya para makumpirma ang narinig. Opo. Matagal pa nga raw siya babalik kaya't pinapabantayan din itong kondo niya sa isang pinsan niya. Nagsalubong agad ang mga kilay niya habang kinukuha ang phone para tawagan sana si Faith. Hindi na nga niya makontak ang numero nito. Naisipan niyang buksan ang social media account na hindi niya masyadong binubuksan. Doon niya sana kukontakin ang babae pero bago pa man niya gawin iyon ay nakita na nga niya ang mga posts nito sa airport kahapon pa lang. Hindi man lang ito nagpakita sa kanya or sinubukang kausapin siya bago ito umalis ng bansa. Gusto niyang sisihin ang sarili dahil hindi siya gumawa agad ng hakbang para ayusin sila bago lumipad patungong London ang nobya. Sinusubukan niyang mag-video call pero hindi online ang babae.
Hindi na siya nakapagpaalam sa nakatanga pa ring katulong nang lumabas siya ng kondo. Gusto niyang sundan ang nobya sa London para magkapag-usap sila ng personal. Isa-isa na rin niyang padadalhan ng sulat ang mga imbitado sa kasal nila para sabihing hindi matutuloy ang pag-iisang dibdib nila ni Faith. Wala na siyang pakialam kung anumang balita o rason ang papasok sa utak ng mga tao sa pagkansela ng kasal nila. Ang mahalaga sa kanya ay maging maayos sila uli ni Faith. Handa siyang hintayin ito ng 1 taon para isakatuparan na ang kasal nila. Dumiretso siya sa isang kaibigan na siyang mag-aasikaso ng mga kakailanganin niya para makalipad din ng London kahit ilang araw lang. Pinareschedule niya na rin kay Mrs. Dominguez ang mga meetings at appointments niya. Kung sana ay gamay na rin ni Red ang pag-aasikaso ng mga negosyo nila, ay wala na sana siyang problema kahit tumigil siya ng 1 buwan sa London. Mabilis na pinaasikaso niya ang mga kakailanganin para makasunod na rin agad kay Faith. Hindi na siya sumubok pang kontakin uli ang babae dahil gusto niyang tingnan kung ito ang kokontak sa kanya. Wala siyang narinig dito kahit ano. Nasaktan man ay hinayaan niya muna ang nobya. Baka nga ay masama rin ang loob nito sa kanya. Hindi rin siya kumontak dito dahil gusto niyang sorpresahin si Faith. Alam naman niya kung saan tumutuloy ang babae sa London kaya't doon siya didiretso pagkarating sa London. Araw ng flight niya. Kung pwede lang ay liparin na niya agad ang kinaroroonan ni Faith. Siya ang nagmamaneho ng sasakyan niya dahil ipapakuha niya lang iyon sa driver kapag nasa airport na siya. 3 oras pa bago ang flight niya. Kung kailangang mamalagi muna siya sa London ng ilang weeks para suyuin si Faith ay gagawin niya. Hindi siya uwi nang hindi man lang sila nagkaayos. Mabilis ang pagpapatakbo niya. Ang daming pumapasok sa utak niya. Gusto sana niyang kumbinsihin si Faith na magpakasal sa London kahit civil wedding kung posible iyon. Natatakot kasi siyang baka pagkatapos ng 1 taon ay magbabago na naman ang isip nito. Dahil abala ang isip niya kay Faith ay hindi niya napansin ang sasakyang kasalubong niya. Huli na para iiwas niya ang sasakyan dito. Iyon ang huli niyang naalala bago pumikit ang mga mata niya. Nang magising siya ay nasa loob na siya ng ospital. Unang bumuwad sa mga mata niya ay ang kapatid na si Red. Nag-aalala ang mukha nito na agad umaliwalas nang makitang nagising na siya. Kuya! Agad na lumapit ito sa kanya. Ano nang nangyari? Kahit hirap pa rin sa pagsasalita ay naitanong niya kay Red. Hindi pa kasi pumasok agad sa isip ang mga nangyari. Tatawagin ko na muna ang doktor, kuya. Agad na lumabas si Red para tawagin ang doktor. Nang pumasok nga ito ay kasabay na nito ang isang doktor. Hindi niya nakausap agad si Red dahil tiningnan uli siya ng doktor at marami itong katanungan. Tahimik lang sa isang tabi ang kapatid. Faith! Bigla niyang naalala ang nobya. Hindi ba ako dadalawin ni Faith? Agad na tanong niya sa kapatid. Nakita niya ang pag-aalalang muli sa mukha nito saka may tinanong ito sa doktor. It's okay. Makakatulog din naman siya agad. Saka mo na lang siya kausapin. Kapag stable na talaga ang kalagayan niya. Narinig niyang sagot ng doktor. Magsasalita pa sana siya pero nararamdaman nga niyang bumibigat uli ang talukap ng mga mata. Ayaw man niya ay kusa nang pumikit uli ang imga iyon. Okay lang po ba ang lahat, Doth? Narinig pa niyang tanong ni Red bago siya tuluyang nakatulog muli. Hindi niya alam kung ilang oras siyang nakatulog muli pero nang magising siya, ay si Red naman ang natutulog sa upuan. Gusto niya sanang gisingin ang kapatid para tanungin ito pero hinayaan niya na lang. Saka naman unti-unting bumalik sa alaala niya ang nangyari ang aksidenteng muntik ng kumitil sa buhay niya. At si Faith. Nasa London nga pala ito. Alam na kaya ng nobya niya ang nangyari sa kanya? Uuwi kaya ito kapag nalaman ang tungkol sa aksidente? What? Hindi makapaniwalang tanong niya sa doktor. Ayaw paniwalaan ng sarili niya ang narinig pero alam niyang totoo iyan. Kumonsulta uli siya rito nang mapansing wala siyang nararamdamang kahit ano sa pagitan ng mga hita ilang linggo na ang nakakaraan mula nang makalabas ng ospital. I'm sorry to tell you that. Naipit kasi ang parteng iyan ng maaksidente ka. I'm going to prescribe some medicine and let's observe. Hindi ko rin masasabi agad kung temporary lang iyan o magiging permanent na. Malungkot na sabi ng doktor. Impotent na siya. Gusto niyang magwala. Hindi na niya napansin ang pag-alis ng doktor sa kwarto niya.
Ito kasi ang bumibisita sa bahay nila kapag schedule na ng check-up niya. Naka-wheelchair pa rin kasi siya dahil hindi pa rin siya makatayo. Ang sinisiguro naman nito sa kanya ay makakatayo pa rin naman siya once gumaling na ng tuluyan ang pamamaga ng mga paa niya. Nang mawala na ang doktor sa paningin ay itinapon niya ang lahat ng nasa mesa sa harap. Gusto niyang idaan sa sigaw ang nararamdaman. Gusto niyang magalit at hindi niya alam kung kanino niya itutuon ang galit. Paano pa siya haharap kay Faith? Paano pa niya ako kumbinsing pakasalan siya nito kung wala na siyang kakayahang gawin ang responsibilidad sa kama bilang isang asawa? Malakas na sigaw niya. Kuya! Worried na tanong ni Red na nakasilip na ngayon sa kwarto niya. Natigilan siya. Ayaw niyang ipaalam kahit kanino ang kalagayan niya ngayon, lalo na sa kapatid niya. Leave me alone, Red. Matigas na sabi niya. But, just leave me alone. Galit na niyang sabi na alam niyang ikinabigla ng kapatid. Gusto man niyang bawiin iyon ay hindi niya talaga makokontrol ang emosyon. Agad na. Pinagalaw niya ang wheelchair para makapunta sa pinto. Nakita niya ang natigagal pa rin na kapatid. Mabilis na isinara niya ang pinto sa mukha nito saka inilock iyon. Pinuntahan niya agad ang lalagyan ng mga nakatagong alak sa loob ng kwarto niya. Hindi na siya kumuha pa ng baso at agad na tinunggan na ang boteng hawak. Alam niyang bawal pa siyang uminom ng alak dahil sa mga gamot na iniinom niya araw-araw pero wala siyang pakialam. Kung pwede nga lang na mamatay na rin siya ay mas gugustuhin pa niya. Sana ay namatay na lang pala siya sa aksidenteng iyon kung mabubuhay naman siyang isang inutil. Hindi pa nakatulong ang kaalamang hindi man lang umuwi si Faith kahit alam na nitong naaksidente siya. Tumawag lang ang babae sa kanya para kumustahin siya. Kinumbinsi niya na lang ang sarili na mabuti nga at tumawag pa ito. Ibig sabihin ay hindi na ito galit sa kanya. Hindi niya binanggit dito na papunta siya ng airport para sa flight niya sa London sana nang maaksidente siya. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa bote nang maaalala uli ang kinumpirma ng doktor kanina. Agad na itinapon niya ang bote sa salamin ng bintana. Parehong nabasag ang bote at ang parte ng bintana niya. Kuya! Napaano ka na dyan? Dinig niya ang nag-aalalang boses ni Red sa labas ng kwarto niya. Hindi pa rin pala ito umaalis sa may pintuan ng kwarto niya. Gusto niyang umiyak dahil desperadong-desperado na ang pakiramdam niya. Ano pa ba ang magagawa ng pinaghirapan niyang yaman kung hindi naman siya nito magagamot? Pinagtatapon na niya ang mga bote ng alak at wala na siyang pakialam kung natatamaan na rin siya ng mga bubog niyon. Kung nakakamatay lang sana ang mga tama nun ay magiging masaya pa siya. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto niya at humahangos na lumapit si Red Bote na nagkalat sa sahig. Agad na nagpatawag ito ng mga katiwala para linisin ang kalat niya. Kuya! Alanganing sabi nito na lumapit palalo sa kanya. Blanko ang ekspresyon ng mukha niya na nakatitig lang sa may bintana. I will ask Faith to. Leave Faith alone. Stop telling her things about me. Hayaan mo na siya roon. I can handle this. You can still follow her in London once you're in good condition, kuya. Umiling-iling siya pero hindi na rin nagsalita pa. Can you bring me to the library? Pakiusap niya sa kapatid. Ayaw man niyang umasa sa tulong ng iba. Pero pagod na pagod ang katawan niya para kumilos mag-isa sa kalagayan niyang iyon. Mabilis na sumunod naman si Red. Pumunta ito sa likod ng wheelchair niya. Itinulak na iyon. Wala silang imikan hanggang sa loob ng library. Upo na rin sana ito sa silyang andon pero inunahan na niya. Iwan mo na muna ako rito, Red. Nakita niya ang pag-aatubili sa mukha nito. Huminga siya ng malalim at sinalubong ang mga mata nito. Promise I won't do stupid things. I'm sorry about the mess earlier. Hindi ito sumagot agad na para bang pinag-iisipang mabuti ang sasabihin. You can tell me anything, kuya. Narito ako para makinig sa'yo if may kailangan kang pagsabihan ng mga nararamdaman mo. Please let me feel na I'm useful that you need me to as a brother. Gusto niya sanang gawin iyon. Gusto niyang may mapagsabihan ng halong nararamdaman niya pero ayaw niyang kaawaan siya ng kapatid. Ayaw niyang kaawaan siya ni Numan. Mas kakayanin niyang siya lang mag-isa ang nagdurusa. Ayaw niyang hatiin iyon para ipapasan sa kapatid niya. I'm fine, Red. It was just
I was just bored kaya ako nagwala kanina. Tumawa pa siya ng mahina para ipakitang hindi ganun kaseryoso ang dahilan ng pagwawala niya. Hindi kasi ako sanay na napipirmi sa bahay kaya siguro parang tinupak ako. Umiti pa siya sa kapatid. Hindi naman naniniwala ang ekspresyon sa mukha nito pero bumuntong hininga na rin maya-maya. Again. If you need me, andito lang ako. Pwede mo na rin naman akong ayaing uminom kung gusto mo. Hindi na ako bata, baka nakakalimutan mo kuya. Umiti na rin ito ng pilit sa kanya. Alam niyang nag-aalala talaga ito sa kanya. Tinapik niya ito sa braso. Pinapangako niya sa sarili na huling beses na iyong ginawa niya kanina. Kailangan niyang magpagaling ng tuluyan. Dahil kahit alam niyang hindi na posibleng maging sila ni Faith uli, ay may kapatid pa rin siyang umaasa sa kanya. Kailangan niyang ibalik sa normal ang lahat dahil nandyan pa rin si Red. Hindi pwedeng pabayaan niya ang mga naiwan ng mga magulang nila. Hindi pala kay Faith lang umiikot ang mundo niya. Masakit man pero kailangan niyang tanggapin na baka nga, hindi na mangyayari kailanman na ikasal siya kahit kanino. Dahil hindi rin naman niya kayang paligayahin ang mapapangasawa niya. Hindi na rin siya magkakaroon ng anak, kaya't si Red na lang talaga ang pag-asa niya. Nanatiling nakahiga siya habang nakadagan sa kanya ang isang babae. Hubot-hubad na siya pati ang babaeng nasa ibabaw niya. Panay ang ungol nito kabang pinaliguan siya nito ng halik. Nasa loob sila ng kondo na binili niya. Doon niya pinapunta ang babaeng kinontrata niya sa manager nito. Isang starlet ang babae. Pero open sa mga indecent proposals gaya nito. 3 buwan mula nang maganap ang aksidente. Ngayon lang niya sinubukan talaga uli ang bagay na iyon. Madilim ang kwarto nang pumasok ang babae. Ayaw niyang makita nito ang mukha niya. Kahit ang manager nito ay hindi siya kilala. Naramdaman niyang hinawakan na nito ang kanya. Hinahalikan at isinubo nito yun. Maya-maya ay tumigil ito. Bakit? Parang nagtatakang tanong nito. Gusto niyang paalisin na lang agad ang babae dahil kahit kanina pa siya nito pinag-iinit ay talagang walang reaksyon ang alaga niya. Naramdaman niya uli ang pakiramdam nung unang beses na kinumpirma ng doktor na impotent na siya. Kahit alam na niya ay hindi pa rin pala madaling tanggapin na totoong hindi na siya tinatablan ngayong may babae siyang kasama. Isinubo uli iyon ng babae pero parang ito na ang hindi makatagal. Bakit ganito siya? Matanda ka na ba? Pero ang ganda naman ng katawan mo kahit di kita nakikita. Bakit ayaw niyang tumigas? Exasperated na sabi nito. Walang imik na bumangon siya saka itinulak na ito ng mahina. Enough. Maikling sabi niya. I did my best so dapat bayad pa rin ako kahit walang nangyari sa atin. Paniniguro ng starlet. Of course. Parang bored na sagot niya. Umalis na nga sa ibabaw niya ang babae at narinig pa niya ang pagbibihis nito. Lumabas ito ng kondo nang magpaalam na ito sa kanya. Saka siya tumayo at walang pakialam kahit wala pa siyang damit. Kumuha siya ng alak at ininom iyon habang nakatanaw sa labas ng bintana. Mapaklang ngumiti siya nang makita ang malabong refleksyon ng sarili sa salamin ng bintana. Kitang-kita nga niya ang walang buhay na alaga. Gusto niya uling magwasak at magbasag ng mga gamit pero pinipigilan niya ang sarili. Hindi rin naman makakatulong ang pagwawala niya. Hindi rin naman titigas ang alaga niya kahit magwala pa siya ng magwala. Mabuti na nga lang at nakakatayo at nakakalakad na siya ng maayos. Bumalik na rin siya sa trabaho niya at naging normal na uli ang buhay. Si Faith ay palaging tumatawag sa kanya. Dama niyang nami-miss na rin siya nito. Parang nagpapahiwatig na nga ito na gusto nitong makipagbalikan sa kanya. Magiging masaya na sana siya pero hindi niya naman kayang makipagbalikan sa babae, lalo pa at ganun pa rin ang kalagayan niya. Alam niyang naghihintay lang si Faith na suyuin niya at makiusap siyang tanggapin uli siya bilang boyfriend nito. Paulit-ulit sinasabi ni Faith na pag pwede na nitong iwan ang nasimulan sa London ay uwi na agad ito ng Pilipinas. Handa na rin daw talaga itong magkapamilya pagdating ng araw na iyon. Gusto niyang sunggaban ang mga parinig ni Faith tungkol doon. Pero alam niyang hindi niya kayang ayain uli ito ng kasal sa kaalamang wala siyang karapatang maging asawa ng kahit sino. Hahanap muna siya gamot sa kalagayan niya. Sa katunayan ay may sessions din siya sa psychiatrist. Dahil baka may kinalaman din sa pag-iisip niya iyon.
Biglang tumunog ang phone niya. Kinuha niya iyon sa bulsa ng pantalon niyang nasa kama. Malungkot na napangiti siya nang makitang si Faith ang tumatawag. Hello. Pilit niyang pinapasigla ang boses. Clay, where are you now? Hindi ka man lang tumawag kahapon. It was the 5th of the month, remember? May pagtatampong sabi nito. Sa kanya naalala na every 5th ng buwan ay binabati niya ito dahil February 5 siya sinagot nito. Lagi nilang sinicelebrate ang monthsary nila kahit ilang taon na rin silang magkarelasyon. Oh yeah. I forgot. I was busy at work kabi-kabila kasi meetings ko. Narinig niya ang parang pag-ingos nito. You never forget that date no matter how busy you are, Clay. May bagong girlfriend ka na ba? Mahinang tanong nito. Natutuwa ang puso niya dahil mukhang apektado ito sa tanong na iyon. Ibig sabihin lang na may nararamdaman pa rin sa kanya ang dating nobya. Alam din niya sa sarili na mahal niya pa rin ito, pero pinipigilan lang siya ng sitwasyon niya ngayon. Clay, you're not answering my question. May ipinalik ka na ba sa akin? Napalunok siya. Gusto niya sanang magsinungaling at sabihin na lang na para la hindi na ito aasa at maghihintay sa kanya. Kahit kasi mahal niya ang babae ay ayaw niya namang ikulong ito sa relasyong hindi ito magiging masaya. Malamang ay sa hiwalayan din ang hantungan nilang dalawa, lalo pa at wala na siyang kakayahang paligayahin ito. No other woman, Faith. I'm still in love with you but will make it official once makabalik ka na ng bansa. There are things that I want to tell you, then you can decide if you will still say yes. Bagkus ay iyon ang lumabas sa bibig niya. Mukhang nasiyahan naman si Faith sa narinig at hindi ito nangulit tungkol sa huling sinabi niya. Sure, Clay. Kahit ako ay ayaw kong maging tayo uli habang nandito pa ako. I don't want a long-distance relationship but I'm still happy that we feel the same way right at this moment. Ibig sabihin ay mahal pa nga rin siya nito. Mas nalungkot siya sa nalaman kahit may isang bahagi ng puso niya ang masaya. Bakit ba siya nagpaasa sa babae? Na may balikang mangyayari gayong hindi naman siya siguradong gagaling siya. Nagpatingin na siya kahit sa espesyalista pero wala pa ring lunas sa pagiging impotent niya. Ilang gamot na rin ang sinubukan niya pero walang epekto. At ngayon nga ay sinubukan niyang magbayad ng starlet para sa isang gabi sana pero wala ring nangyari. Umalis na siya sa harap ng bintana at nagpaalam na kay Faith. Alam niyang nagtataka ito nang biglang nag-iba ang tono ng boses niya. Galit na kinuha niya ang mga damit at nagbihis. Gusto niyang lumabas. Ayaw niyang magmukmuk at magkulong sa kwarto dahil baka kung ano pa ang gawin niya sa sarili. Baka sa pagiging desperado niya ay maisipan pa niyang putulin ang pagkalalaking wala ng silbi. Alas 6 na ng gabi pero nasa loob pa rin siya ng opisina at sabsob sa trabaho. Araw-araw na niya iyong ginagawa. Wala rin naman siyang nuwian sa bahay, kaya't minabuti niyang ibuhos ang mas maraming oras sa trabaho. Nakatulong naman iyon ng malaki sa negosyo nila dahil mas dumarami ang kliyente nila. Iniangat niya ang ulo saka minamasahe ang leeg habang nakapikit. Biglang may mahihinang katok siyang narinig sa pinto. Napakunot noo siya dahil akala niya ay siya na lang ang naiwan sa opisina. Come in. Agad na bumukas iyon at dumungaw ang nakangiting mukha ni Dwayne, ang kaibigan niyang kasosyo rin sa negosyong iyon. I knew it. Nandito pa rin ang dakila kong partner. Wala ka bang planong umuwi? Dito ka na lang kaya tumira. Napapalatak na sabi nito na tuluyang pumasok na sa loob. Natawa siya sa narinig. Spill it out. What do you need, bro? Alam niyang mahihingin na naman ito na pabor kapag ganun ang bungad nito. Oh. It's not me who needs something from you. It's you who needs me this time. Really? Mas lalong lumuwang ang ngiti niya. And what do I need from you? Umupo ito sa upuan sa harap ng mesa niya bago pinasadahan ng tingin ang kabuuan ng opisina niya. Naghihintay naman siya ng susunod nitong sasabihin. You know what? Nainganyo ako ng kakilala na maging member ng isang exclusive club. Hindi ko talaga pinagsisihan dahil ang gaganda ng mga babae roon. You see, kailangan ko munang mag-enjoy habang binata pa ako. Para tumino na ako ng tuluyan kapag nakapag-asawa na. Excited na panimula nito. Tumaas ang kilay niya habang hindi umiinik.
Hinihintay niya kung saan patutungo ang sasabihin nito. Since I'm a new member, I'm allowed to bring one friend for a month para makaengganyo rin sa friend na yun. Ang mahal kaya ng membership. So sayang naman if wala akong madalang friend. Now I just want you to be that friend because I know you badly need this. Napatawa siya ng mahina sa kaumiling-iling na ibinalik na uli ang mga mata sa mga papeles sa mesa. You have lots of friends, Dwayne. Friends who are eager to join you and have some fun in that club. But bro, ikaw ang naisip ko kaagad. Single ka naman ngayon saka puro trabaho lang ang nasa isip mo. It's time to unwind. Isa pa bro, yung nag-recruit sa akin doon ay kasing edad ng lolo ko. Sabi niya doon lang talaga nabubuhay ang dugo niya, lalo pat nakikita niyang sumasayaw ang mga sexy dancers doon. Pabulong pang sabi nito. Natigil siya sa ginagawa. Magmula nang sinubukan niya ang starlet, ay hindi na siya nag-attempt uli na magbayad ng babae para tingnan kung tatalaban na ba siya. Naisip niyang baka nga kailangan niya muna ng kikiliti sa imahinasyon niya bago siya titigasang muli. Ano Clay? Sama ka na? Pupunta ako ngayong gabi. Hindi niya alam kung paano siya nakumbinsi ng tuluyan ng kaibigan, pero nakita niya na lang ang sarili na kasama ito sa exclusive club na iyon. Tama nga ang lalaki, mahihirapan kang mamili dahil puro magaganda ang mga babae doon. Ang mga waitresses ay halos wala na ring damit. Naka-costume din kasi ang mga ito na halos luluwa na ang mga naglalakihang dibdib. Enjoy naman si Dwayne sa mga nakikita. Napakuha na lang siya ng alak at nilagok iyon nang parang lantang gulay pa rin ang nasa pagitan ng mga hita niya kahit pinilit niyang tinitigan ang mga katawan ng mga babae roon. Dumilim ang paligid at umilaw ang stage, saka tumugtog ang nakakakiliting musika. Lumabas ang isang babae na may suot na manipis na damit. Wala itong panloob kaya't kitang-kita ang mga nakatago sa manipis na damit na iyon. Nakita pa niyang humiga ito at ibinuka ang mga hita, kaya't nakita nila ang nakatagong langit doon. Hindi na mapakali si Dwayne sa tabi niya na panay ang hiyaw. Gusto na niyang mainis sa sarili dahil talagang wala siyang nararamdaman kakaiba. Inisang lagok niya uli ang alak saka inilibot ang paningin sa paligid. Biglang tumigil ang mga mata niya sa babing nakapantalon at nakasuot ng sweater na may bitbit na tray ng mga alak at pulutan. Napakunot noo siya. Ito lang ang naliligaw na waitress na balot sa lugar na iyon. Mas lalo pa siyang napamaang nang humarap sa gawin niya ang babae. Kaya't nakita niya ang buong mukha nito. Napakaganda nito kahit walang makeup. Hindi niya maalis-alis ang tingin sa mukha ng babae. Napaka-inosente nitong tingnan. Bakit nandun ito sa lugar na iyon? Hindi na niya pansin ang sexy na mga dancers sa entablado dahil laging nakasunod ang mga mata niya sa babaeng nakapantalon at nakasweater. Wala na sigurong oras para magpalit ng damit o kaya naman ay yun talaga ang costume nito. Kapag nawawala ito sa paningin niya ay kandahaba ang liig niya para hanapin kung nasaan ito. Nabahala pa siya nang kinausap ito ng isang matandang customer. Sinabihan yatang umupo sa mesa ng mga ito. Gusto niya sanang lapitan para pigilan ang customer na iyon. Laking ginhawa niya nang makita niyang umiling-iling ang babae saka umalis doon. Sa kakasunod ng tingin dito ay napagtanto niyang naghahatid lang talaga ito ng mga orders at hindi table sa customers. Nalaman niya rin kay Dwayne na pwede raw ilabas ang mga babae roon kung papayag ang mga ito. Kasali kaya ang babaeng iyon sa pumapayag na ilabas? Kanina pa nagpaalam si Dwayne nang may natipuhan itong babae. Sinabi niyang maiwan na muna siya habang wala pa siyang nakikitang gusto niyang ilabas. Nag-iisa na lang siya sa mesa at umorder pa ng dagdag na alak. Biglang lumakas ang kabog ng dibdib niya nang ang babaeng iyon ang papalapit sa kanya. Hindi ito tumitingin sa kanya habang inilalagay ang order niya. Tutulungan na sana niyang ligpitin nito ang walang lamang bote nang hindi sinasadyang mahawakan niya ang kamay nito. Sabay kasi nilang nahawakan ang isang bote. Mabilis na inilayo ng babae ang kamay sa kayumuko ng bahagya sa kanya. Sorry po. Hinging paumanhin nito na hindi pa rin tumitingin sa kanya. Bigla siyang natigilan. Bigla kasing parang sumikip ang suot na brief. May kung anong nagwawala sa loob nun. Nanlaki ang mga mata niyang napatingin sa bahaging iyon. Nakita niya ang namumukol na parteng iyon ng katawan kahit suot pa niya ang pantalon. Nang tingnan niya ang babae ay wala na ito sa harap niya.
Gusto niyang maniguro, kaya't pasimpleng hinawakan niya ang nasa gitna ng mga hita niya. Buhay na buhay nga iyon. Matigas na matigas ang alaga niya. Nahawakan niya lang ang kamay ng babae at ganun na agad ang reaksyon ng pagkalalaki niya. Totoo kayang ganun kasidhi ang epekto nito sa kanya, kahit balot na balot ito sa suot nitong damit. Gusto niyang makasiguro talaga. Umalis lang siya ng bar nang magsasara na ang mga ito. Pagka-uwi niya ng bahay ay agad siyang naligo. Tiningan niya muna ang kahubdan niya sa malaking salamin. Hindi na iyon matigas gaya kanina. Pumikit siya at ini-imagine uli ang mukha ng babaeng nasa bar. Nagulat na lang siya nang uminit na naman ang pakiramdam niya. Nang magmulat siya ng mga mata ay nakita nga niya ang tayong-tayo na uli siya. Nanginginig pa ang mga kamay na hinawakan niya iyon. Napapaungol na siya nang bumibilis ang galaw niya. Naramdaman na lang niyang pagnanasa. Napahiyaw siya. Sa dami noon ay pakiramdam niya ay nawalan siya ng lakas pagkatapos. Agad na tinapos niya ang pagligo at nagbihis. Kahit na nung nakahiga siya ay hindi pa rin naalis sa isip niya ang babae. Gusto niyang subukan kung talagang gumaling na nga siya ng tuluyan. Natulog siyang may ngiti sa mga labi. Iyon ang unang beses na matiwasay ang pakiramdam niya pagkatapos ng aksidente. Ilang gabi pa siyang nagpabalik-balik sa bar na iyon kahit hindi niya kasama si Dwayne. Doon niya nalaman na talagang ang hindi nagdadamit ng sexy ang babae dahil nakapantalon pa rin ito at t-shirt o kaya naman ay sweater. Hindi niya alam kung bakit iba ang pananamit nito kumpara sa ibang waitresses. Nang hindi na niya mapigilan ay kinausap niya ang may-ari kung pwede niyang ilabas ang babae kahit isang gabi pero tumanggi ang may-ari. Naisip tuloy niyang baka espesyal ito sa lalaki. Alam niyang bakla ang may-ari so hindi niya naisip na baka girlfriend nito ang babae. Naisip niyang baka kamag-anak nito iyon o ano. Nagkasya na lang siya sa panonood sa babae ng ilang gabi habang abala ito sa trabaho nito. Nang hindi siya makatiis ay muli siyang lumapit sa may-ari at nakiusap na naman. Sinabi niyang hindi niya hihilingin ang katawan ng babae. Kailangan lang nitong sumayaw sa harap niya at willing siyang magbigay ng malaking pera kada linggo. Natatakot kasi siyang bumalik sa dati. Hindi na kasi umuubra ang isipin niya lang ang babae para mabuhay uli ang kanya. Nawawalan na iyon ng epekto. Baka kailangan niyang makita talaga ito sa harap niya bago siya tatablan muli. Laking pasasalamat niya nang sabihin ng may-ari na pumapayag na ang babae. Tinanong niya ang pangalan nito pero tumanggi ang may-ari ng club na magbigay ng kahit anong impormasyon tungkol sa babae. Na naintindihan niya naman. Hindi na siya makapaghintay na makitang sumayaw ito sa harap niya. Sana naman ay ito na nga ang sagot sa tuluyan niyang paggaling. Tatanawin niya talagang malaking utang na loob iyon sa babae kung sakaling bumalik na siya sa dati. Kapag nangyari iyon ay hindi na siya mag-aatubili ayain uli ng kasal si Faith. Nabanggit kasi ng dating nobya na babalik na ito ng bansa sa taong yon. Kapag okay na ang lahat sa kanya ay sisiguraduhin niyang maikasal na sila ni Faith kahit ano pa ang mangyari. Nakaupo siya sa isang silya sa loob ng kondo niya. Pinasadya niya ang munting stage sa gitna para maging entablado ng babae sa pagsasayaw nito. Nakasuot siya ng masquerade mask habang hinihintay itong lumabas. Ayaw niyang makita nito ang mukha niya. Napasinghap siya nang makita itong nakasuot ng red lingerie. Halata pa niya ang pag-alinlangan sa mukha nito. Kulang na lang ay tumakbo ito pabalik ng banyo sa loob ng kwartong iyon. Mas lalong nagpasabik sa kanya ang reaksyon ng mukha nito. Nagsimula na nga itong kumending sa harap niya. Iwas na iwas pa itong mapatingin sa gawin niya. Napapaawang naman ang mga labi nito nang hindi nito napapansin habang humahaplos ang mga kamay sa liig pababa sa mga dibdib nito. Hindi na siya makahinga sa kakaibang nararamdaman niya. Gusto niyang lapitan ito para siya na ang gumawa ng mga ginagawa nito sa katawan nito. Dama na niya uli ang naggangalit na sandata. Tama nga siya. Ito lang ang makakapagpagaling sa kanya. Hindi na niya inaalis ang mga mata rito habang nahihiya pa rin itong sumayaw sa harap niya. Nagulat na lang siya nang bigla itong tumalikod at hubarin ang suot na lingerie saka itinapon malapit sa kanya. Napalunok siya at hinintay na humarap ito. Kitang-kita niya ang makinis na likod nito na tanging panty na lang ang suot. Nananabik siyang humarap ang babae para makita ang nasa harap pero hanggang matapos ang tugtog ay nanatiling nakatalikod ito sa kanya habang sumasayaw.
Mabilis na pinulot nito ang towel sa tabi at hindi na humarap sa kanya nang umalis na ng stage. Napalatak siya habang wala sa loob na napapangiti. She's 80s na isip niya. Hindi yata talaga siya matatahimik hanggat hindi mapapasa kanya ito. Kailangan niya ito pero sa ngayon ay magtitiis na muna siya sa patingin-tingin lang. Hanggat hindi pa niya ito mapapayag sa gusto niya, ay hahayaan na lang muna niyang ang mga mata ang mabubusog sa alindog nito. Ang importante ay nasisiguro na niyang buhay na uli si Manoy.